Magandang umaga sa inyo mga Adventure TV, ano? So panibagong araw, panibagong video na naman tayo. So ngayon guys, para maiba naman gumawa kami ng mga pana upang manghuli ng mga isda. Dahil nga sawa na kami sa mga nulos-nulos na yan, ano ba, gusto namin ng panibago ng ulam. Kaya guys, kung makikita nyo, naghahanda na kami sa mga dapat namin dalhin. Siyempre, hindi mawawala yung pana. Yan, pana ko yan, kulay red. Siyempre, basta ako, dapat maganda yung dala kong pana para lahat sa akin pupunta yung mga isda. Charing lang. Pero ang tanong guys, saan nga ba kami papana ng mga isda? Siyempre sa bundok, ano pa ba? De joke lang, siyempre naman pupunta tayo ngayon sa I Love Lago, sa dagat na kung saan. Ayan, excited na kaming lahat, siyempre. At alam niyo ba guys, ngayong araw bakit yung masasabing swerte ako? Kaming lahat pala. Bakit? Dahil meron pong bagong biyayang dumating. At alam niyo ba guys kung anong biyayang dumating? Ang biyayang dumating ay talagang kapares talaga pag nasa tabing dagat ka. Walang iba kundi yung balanghoy. Ang sarap niyan guys. At dahil nga guys, excited na kaming lahat makahuli ng isda gamit ang gawa naming pana, siyempre hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at naglakad na agad kami. Ayun na nga guys, biyahe na kami papuntang Lago. So ngayon guys, ang Lago ay bilong po ng Barangay Kawas. So hindi po ako nagkakamali dahil hindi po ako taga-ron. Basta't ang alam namin ngayon ay kailangan naming magpagas dahil hindi sapat ang gasolina namin papunta sa Barangay Kawas, Lago. At alam niyo ba guys, habang bumibili kami ng gasolina, hindi talaga mawawala sa isang kasama namin talaga mga harap tulad daw ni Rambo. Kasi nga lagi niyang hawak ang pana namin na parang baril. Ano ba yan? Sabi ko, ano ba pangarap mo sa buhay? Kita mo, nag-aaway pa sila. At yun nga guys, pagkatapos ng mahabang-habang biyahe, ay nakarating na rin kami dito sa Kawas, Barangay Lago. Kaya guys, welcome po sa Barangay Lago. At guys, para malaman nyo, hindi lang po kami ang pumupunta dito para pumana ng mga isda, kundi marami-rami rin kami. Minsan yung mga iba taga-spring, minsan naman yung iba kung saang lupalop ng mundo sila galing. Basta dito sila mismo pumupunta upang mamana ng isda kasi ang Barangay Lago po ay ang Kawas na ito ay siyempre napakaraming mga isda dito. At yun nga guys, nakarating na kami at papasok na kami mismo ngayon dito papunta sa dagat. Mula sa aming pinanggalingan na kung saan iniwan namin ang aming sasakyan ay siguro mga ilang minuto pa ang lalakbayan namin para makarating kami mismo kung saan ay maraming mga isda. Ayun nga guys, naglalakbay na kami mismo sa tabi ng dagat para kami si Marimar. Oh! O di ba proud na proud ako, akala mo talaga kung sino magaling mamana. Alam niyo guys, sa totoo lang hindi naman talaga kami marunong mamana ng isda. Gusto lang namin subukan talaga. So ngayong araw na ito talagang trip lang namin. In fairness guys, pag maglalakad kayo dito sa Lago guys, napakaganda talaga ng tanawin mula dito sa pinaglalakbayan namin. Ang problema lang guys, parang medyo nakakatakot, parang creepy ba kumbaga. Dahil halos lahat makikita mo sa paligid ay puno ng puno. Guys, doon kami mamana ng mga isda malalaki mamaya. Alam niyo ba guys, napag-isipan ko dito na dumaan kasi akala ko wala talagang alon. At nung nalaman ko guys na napakalakas pala ng alon, medyo na-discourage ako sa pagpamana namin. Ayan talaga guys na hindi kami nag-umagang pumunta. At ang hirap pa guys, napakadulas ng daan, muntik na nga ako madulas kanina pa. Ngunit kahit yung ganun guys, sa mga pangyayari ay pinagpatuloy pa rin namin ang pagpamana ng isda. Baka nagbabaka sakali kami, meron pa rin kami mahuli. Dahil nga guys, sa napakalakas na alon ay hindi na ako doon lumaan. Kaya binabuting bahala ng umakyat na ako dito basta't makarating ako ng maayos. Grabe guys, dagat yung pupuntahan namin pero hindi ko nakakala parang gubat ang pinasok namin. Parang medyo nakakatakot talaga sa lugar na ito. At pagkarating namin sa lugar ay agad muna kami nagpahinga dahil talaga na-discourage ako sa alon guys, napaisip ako, meron ba talaga kami makukuhang isda ngayon? Dahil nga guys, total nandito na kami ay pinagpatuloy na lang namin mismo ang pagsisisid sa ilalim ng dagat. At siyempre bago ako sumisid sa ilalim ng dagat ay naghanda muna ako sa mga pwede mangyari sa ilalim ng dagat. At ayun nga guys, nagsimula na akong bumaba galing sa taas upang makasisid sa ilalim ng dagat kung ano ba talaga ang meron dito. Unang sisid ko pa lang sa ilalim ng dagat ay talagang namangha ako sa ganda ng tanawin doon. Masasabi ko sa ilalim ng dagat ay napakaraming isda. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas, talagang hindi talaga namin mahuli ang mga isda dahil sa lakas ng alon.
Kung napapansin ninyo kung bakit hindi malinaw ang tubig, yan ay mismo sa impact at lakas ng alon. Amping mo doon nga, mas makapasal mo. Nagawa. Ngayong araw na ito ay masasabi ko mang hindi ako pinalad sa pagkuha ng mga isda gamit ang panang gawa namin. Ngunit isa lang ang masasabi ko at mag-iiwan ako ng katagang. Magbabalik ako dito at sa susunod ay makakuha ako ng maraming isda. Para mangyari yan ay abangan nyo ang muli naming pagbabalik sa lugar na ito. Tatay, pusa nikin. Ay, nako. Mahirap talaga. Wala tayong nakuha, kapatid.